Mga ka-artista, welcome to another episode of Ang Arty Mo Naman, Naman! If you had to start over again with zero budget, pero with your current knowledge, ano yung unang gagawin? May kasabihan nga na sa architecture school, ang natututunan natin sa school is 10% lang. Then 90% sa actual, sa field. So, nung pagka-graduate nyo, ano yung unang parang aha moment or shocking realization nyo na nag-introduce sa inyo na, ay, ano pala, ito pa lang pala yung, kala ko alam ko na lahat, pero ito pa lang pala yung alam ko. I was tasked to handle a big project of SM development, parang ganyan. And then that time, yung boss ko, pinapunta ko sa isang board meeting na nandun yung bosses ng lahat. Tapos I vividly remember naka-t-shirt ko. Tapos t-shirt ko merong monkey talaga yung design ng t-shirt ko. Naka-hoodie pa ako. Tapos ako na yung pinakabata dun sa... Actually, parang ganito kalaki yung boardroom na in-attendan ko na parang ano sasabihin ko dito? Parang sinabi lang sa akin ng boss ko, kapag hindi mo sabihin mo lang I'll get back to you and I'll give you feedback sa parang gano'n. Ganun lang. So parang talagang kinain ng lahat ng engineers, contractor at boss na parang ano sasagot ko, ganito ba? So parang wala talaga sa pinag-aralan mo during college. For me is yung pagka-graduate ko, akala ko panay drawing lang ng architecture. Then yung pumasok ko sa first year ko as a GenCon, na-realize ko na dapat pala ang drawing at actual natutugman. Hindi lahat panay drawing. And also, huwag mahiya magtanong kahit sa foreman. Ang mga foreman, maraming matututo sa atin dyan ng mga technique. Pero at the same time, syempre, isusupervise natin yung mga gawa nila. Kasi minsan, may isa namang shortcut. Yung mga tinatawag na pinagbabawal na technique. Yes. Yan. Tsaka mahirap kalaban yung sasabihin na sa'yo, 20 years ko na ginagawa yan eh. Oo. Bakit sasabihin mo sa akin yun? Mali. Yeah. Siyempre kahit pa rin kasi, kaya meron tayong tawag ko, Bible na sinusunod din, diba? Yung mga standards. Yeah, yes. Kaya ako pag mga ganyan sitwasyon, pinapakita ko sa kanila na willing ako matuto sa'yo. Yes. Yung alam mo, pagsamahin natin para magawa tayo ng ganyan. Implement pa rin natin yung standard. Yes. Yun pa rin. May mga gumising na ba sa inyo? Ano yung mga gumising sa inyo na nag-cause ng panic na related sa project? Kailangan po may damage control kayong measures, no? In case those incidents happen in your projects, kailangan marunong kayong mag-damage control. I learned that from the SM group of companies. Magaling silang mag-damage control. At saka yung mga nagnanakaw sa site, no? Marunong din tayo dapat mag-check ng inventories because yun po ang malala sa site, yung pilferage. No? So make sure niyo po ninyo na mga ganong bagay at yung nagnanakaw rin ng empleyado ninyong kapwa niyo contractor. No? Marami pong ganon. Patapos na yung project, mawawala yung foreman kasi kinuha ng isang competitor. Those are matters na talagang hindi tayo makakatulog because kung sabay-sabay yung projects mo at may nakuhang foreman mo, that is also one of the problems na mahirap magawan kaagad ng paraan. Pero kailangan po lagi sa ganong project o sa ganong mga bagay, ultimately kailangan manalangin ka sa Diyos.
tatagan mo yung kapit sa Diyos because lahat po ng problema dumadaan sa construction. Lahat po dumadaan. Lalo na kayo kung kayo mga batang contractor. Lagi po kayong mananalangin sa gabi para hindi nyo mapag-inipan ang mga ganong klaseng mga sitwasyon. Okay, thank you. Mga artista, nagulin natin ang apat natin magiging arkitekto sa bawat pinakasagot. At dahil dyan, ito lang ako sa ating episode na ang ating naman. Meron!